Patrick Henry Rosales Mongera na lumaki at nagkaisip dito sa Barangay Isokwan, pero ang pamilya Mongera po ay tubong Bulasmin. Ako po ay galing mula sa aking mga ninuno na sina Gobernador Miguel Montero Mongera at former Congressman na Pampilo Mongera. At ang aking pong tatay ay ang nasirang dating auditor Patricio Patrick Mongera. Ang nanay ko po nandiyan sa sunod. Ang aking mga tagahanga, Mrs. Sinel Mongera. Ako po ay nakapag-aral sa Immaculate Conception College sa ICC and then nagpatuloy sa Marinduque National High School at naging bahagi ng batch 1995 na kung saan ako po ay naging pangulo ng student government mula 1993 hanggang 1995. Dalawang termino po. Ito po yung kauna-unahan sa kasaysayan ng Marinduque National High School na ang isang third year ay maupo sa student government at maupo ng dalawang termino. At nung ako po ay leader estudyante ng MNHS ay na-implement namin ang pagkatatag ng kauna-unahang junior police organization at ang pagkakaroon ng Youth Outreach Program against drug abuse. Nagpatuloy po ako ng aking pag-aaral sa UP Diliman Universidad ng Pilipinas at nakapagtapos ng AE History na kung saan pinagpatuloy ko rin po ang aking pag-aaral ng Master's in Public Administration at ng Bachelor of Laws. At ako po ay naging course sa iba't ibang pamatasan sa Maynila, katulad po ng Far Eastern University, ng Rizal Technological University at ng pinakamuli po ay ang Polytechnic University of the Philippines, kung saan ako po ay naging hepe o naging chief ng Center for Indigenous People Studies. Iniwan ko po muna pansamantala ang PUP kasi na-realize ko na kailangan ko nang bumalik sa bayan ng Buwak at dito namang ipapatuloy ang paglilingkod sa aking minamahalan na bayan. Kasi na-inspire po ako sa isang linya na binanggit ng aking isang lolo. Yung isa ko pong lolo ay si Andres Bonifacio. Ang sabi po niya, ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ay ang pagmamahal sa kinukuhang lupa. Kaya ito po ang aking ginawa. Kung ako sakali pong mahalal bilang Vice Mayor, nais ko pong mag-focus sa tatlong larangan. Una po dyan ay ang health, na kung saan gusto natin mabigyan ng mas maraming access sa gamot ang ating mga mamamayan. Karagdagan pa po yung pasilidad at karagdagang ambulansya. Pangalawa po ay sa edukasyon kasi yan po ang aking forte. Gusto ko pong magkaroon ng mas maraming access sa scholarship. Okay, maraming salamat po. Yung iba po yung naman. Okay, ngayon po natin ang isa po nagamat, bilang pangalawang punong bawalan ng ating bayan ng Buwak, si Mr. Sani Paglinawa. Salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Sani Luzano Paglinawan. Pinangarap ko pong maging isang nurse, subalit hindi po nagkaroon ng katuparan. Pinangarap ko rin pong maging isang guro, subalit hindi rin po nagkaroon ng katuparan. Hanggang sa matagpuan ko na ako ay naglilingkod sa ating minamahal na bayan ng Buwak. Sa unang pagkakataon po, ako po inyong pinagkapiwalaan bilang inyong konsihal sa ating minamahal na bayan ng Buwak noong taong 2001. Ibinalik po ninyo ako sa panunungkulan bilang Vice Mayor noong pong 2004. At tayo po ay nagbalik na konsihal ng ating bayan ng Buwak taong 2010 hanggang sa kasalukuyan. At sa ating pong pagiging konsihal ng ating pong bayan, iba't ibang mga mahalagang ordinansa po ang ating pong itinaguyod para po sa ating mamamayan. Sa sektor ng kabataan, sa sektor ng mga kababaihan, sa sektor ng mga senior citizens, gayon din po sa lahat ng naglilingkod sa ating pong barangay. At ang lahat pong ito ay pinakikinabangan ngayon ng ating pong mga mamamayan. At sa pagkakataon pong ito na ako po'y muling humarap sa inyo, humihingi ng inyong napakahalagang tulong upang maging Vice Mayor ng ating minamahal na bayan ng Buwak. Aking pong pagtutuunan na naihatid po ang mga basiko at pangunahing serbisyo sa ating pong mga mamamayan sapagkat ang mga proyektong pang-infrastruktura katulad po ng mga gusaling pangkalusugan ay naipatatag na po natin dito sa ating minamahal na bayan ng
natin ang mga gamot ng mga sabi kong pasilidad na yan upang makapaghatid ng maayos na serbisyo sa ating pong mga mamamayan, sa ating pong kabataan, at gayon din po sa lahat ng mga kababaihan dito sa ating minahal na bayan ng Buwak. Pagtiwalaan po ninyo ako sapagkat makakaasa po kayo sa isang responsableng paglilingkod. Maraming salamat. Maraming salamat po sa ating dalawang umangat na kandidato sa pagkapangalawang punong bayan ng bayan ng Buwak. Muli po, palakpakan po natin silang dalawa. Ngayon po, tuloy-tuloy lang po tayo. Tayo po'y dadako naman sa mga naghahangat naman ilang mga konsehal ng ating bayan. At muli po, ganun din, alphabetical din po natin silang tatawagin. Ang nasa una po sa listahan ay si Juliana Alvarez. Nandito po ba? Wala po ako nakikita ang babae. Sunod po ay si Mr. Manix Balaoro. Manix, wala rin po. Si Mr. Delio Buenaventura. Delio Buenaventura. Wala rin po. Bani Buhain. Bani Buhain. Ayan, napakan po natin si Mr. Bani Buhain. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Bani Madrigal Buhain. Ako ay tubong Buwak. Ako ay galing sa angkan ng Madrigal Montellola. Ang lolo ko sa talampakan ay walang iba kundi ang ating kauna-unahan ng tao sa lalawigan ng Marinduque, kundi si ex-Governor Pedro Madrigal. Siya po ay naglingkod sa ating lalawigan noong taong 1916 hanggang 1919. Siya rin po ay nagkaroon din sa anak. Walang iba kundi si ex-Mayor Jose Piping Madrigal. Siya po ang ating lolo. Isa po siya sa pinakamatagal ng lingkod dito sa ating bayan ng Buwak. Ang mga ninuno ko po ay naglingkod po dito sa ating lalawigan at ganoon po sa ating bayan ng Buwak na nagbigay ng magandang kaunlaran, magandang kinabukasan po sa ating bayan at lalong-lalo na po sa lalawigan ng Marinduque. Kung ano po binigay na kaunlaran at katahimikan dito sa ating bayan, ganun din po ang gagawin ko dito sa ating bayan ng Buwak kung saan po ako ang kanilang apo. Ako si Bani Madrigal Buhain, ang ina ko po ay si Fe Madrigal. Ang nanay ko po ay naging guro po dito sa Don Luis Elementary School, kung saan po, isa po sa mga estudyante po niya ang ating naging pinuno ng Liga ng Barangay, si Tita Bulet Luarca. Kaya ako po ay nagtapos ng aking high school sa Marinduque National High School ng taong 1982. Pasensya na po. At ako rin po ay nag-aral ng nagtapos sa kolehiyo ng Bachelor of Science Information Technology noong taong 2006 sa Ama University. Kung ako ay mahalal bilang konsyal at tutulungan niyo po bilang konsyal ng Bayan ng Buwak, ang unang-una po natin proyekto dahil ako po ay nagtapos ng Information Technology ay magkaroon po tayo ng fully automated system sa ating pamahalang bayan. Dahil kung gusto po natin na mabilis ang serbisyo, kailangan po natin ito. Kaya yan po ilangad natin na mabilis ang serbisyo na ibibigay po natin sa inyong mga pangailangan kung ano po ang kailangan ninyong dokumento dito sa ating minamahal na pamahalaan. At kung ako rin po ay mahalal bilang isang konsyal ng Bayan ng Buwak, paularin po natin ang sinasabi natin livelihood program through kooperatiba. Dahil naniniwala po ako, through kooperatiba po, magkakaroon po tayo ng karagdagang kita sa ating pamilya. Kung ito'y ipapaularin natin sa bawat barangay. At na po gagawin ni Bani Madrigal Buhain kung sakasakali kayo mahalal bilang konsyal ng Bayan ng Buwak. Ito po ay kung sino po maging chairman ng edukasyon. Okay, maraming salamat po, Sir Bani. Ngayon, dinatawagan naman po natin ang isa pang mamahal na kusihal, si Abel Chi. Wala po dito.
Bal Hisuli. Mr. Bal Hisuli. Wala rin po. Mr. Mark Angelo Hina. Isang more kakabataan at isang more kabulang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Hina Mark Angelo, kampyon ng kabataan, kakampi ng masa, may malasakit sa bayan. Nagmula po sa ipinagmamalaki ko distrito ng Ilaya at sa angkan ng Loto, Hermosa, Manuba, Makailaw, Lanario, Malanis at Makayaon. Isang kampyon ng kabataan, naging presidente ng samahan ng mga mag-aaral sa Don Reyes Hidalgo Memorial School sa edad na 12. At muli ay nabigyan ng pagkakataon na maging presidente ng samahan ng mga mag-aaral at samahan ng mga kabataan para kay Cristo sa Marinduque National High School. Ginawaran ng Vice President Noli Di Castro Exemplary Leadership Award bilang isa sa mga natatanging o outstanding student leader sa buong lalawigan ng Marinduque. Nag-aral at nagtapos ng sosyolohiya sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila at muli ay bigyan ng mas mabigat na responsibilidad ng maging pambansang pangalawang tagapangulo ng samahan ng mga mag-aaral ng sosyolohiya sa buong Pilipinas. At ipinadala sa Dongguk University, Seoul, South Korea upang mag-aral ng gobyerno at kultura ng nasabing bansa. At sa ngayon ay kasalukuyang nagtatalubhasa at nag-aaral ng Master of Industrial Relations sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Isang kakampi ng masa, nakipamuhay sa iba't ibang sektor ng lipunan, nagbigay kaalaman sa mga magsasaka ng San Leonardo, Nueva Ecija, nagbigay ng mga alternatibong programa sa mga mangingisda ng Legazpi Albay, nagbigay kaalaman tungkol sa kalusugan at sa mga isang tribo sa Palawan, nagbigay ng mga aral sa buhay, nagbahagi ng mga aral sa buhay sa mga bilanggo sa National Bilibid Prisons at nagmamahal sa mga senior citizens. Patuloy na nagiging inspirasyon ng mga kabataan o daycare students sa ilang barangay dito sa bayan ng Buwak. Isang may malasakit sa bayan, naging aktibong sumuporta sa mga corporate social responsibility programs ng isang multinational na kumpanya sa San Miguel Brewery Incorporated at sa isang international na bank. Okay, maraming salamat. Mr. Mark Angelo Hina, salamat po. Tawagan din po natin, sumunod po si Mr. Daniel Larga. Okay na yan. Larga. Magandang hapon po sa ating lahat. 2016, nang ako po'y inyong tinulungan. Ang inyong pong Papa Dave Larga ay isa na pong ganap na konsehal. Hayaan po ninyong samantalahin ko ang pagkakataon ito upang maiparating ko ang taos-puso kong pasasalamat sa inyo pong lahat. Ang inyo pong konsehal Dave Larga ay sasampa sa pangalawang termino. Wala po akong ibang hiling at dalangin sa mga hapong ito, kung hindi po sana'y ako inyong samahan. Sana po'y manatili kayo sa aking tabi habang ang inyong Papa Dave Larga ay pumapalaot sa larangan ng politika. Simple po lamang ang mga kababayan ng buwan. Simple, subalit nag-iisip. Matalino. Sa simple, mamamayan nangangailangan ng simpleng katugunan. Ang inyong pong lingkod ay mananatiling sumusuporta at magsusulong ng mga paunahing pangangailangan. Kami po ang pinagkatiwalaan ninyo o kasalukuyang namumuno
Hindi namin masasabi na ang ating bayan ay umuunlad kung kayong mga anak namin na nasa kabaranggayan ay hindi namin matugunan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, trabaho, pagkain at kalusugan. Sa pagkakataon pong ito, simple po lamang ang solusyon na kinakailangan. Tugunan po muna natin ang pangunahing pangangailangan. Anumang ganda ng programa, hindi po tayo makakausad hanggat hindi natin natutugunan ang mga pangunahing pangangailangan ito. Sa pagkakataon pong ito, muli po sana kayong magtiwala sa inyong Papa Dave Larga. Mananatili po akong magsisilbi at walang katagurang magtatrabaho para sa inyo hanggat gusto po ninyo. Muli po, ito po ang inyong kapatid, kapuso, kapamilya, Konsehal Larga. Salamat po. Maraming salamat po, Mr. Dave Larga. Susunod po sa kanya, tawagan po natin si Mr. Sito Laylay. Hello. Isang mapayapang araw po sa atin lahat. Peace be with you. Ako po si Luisito Sito Laylay mula po sa Barangay ng Tugos na dati pong konsyal sa ikapito at ikawalong sanggunian ng ating bayan na inyo po tinulungan, niluklok at binigyan niyo po ng malasakit at pagtitiwala. Nandito po ako ngayon muli, kumakandidato bilang konsyal ng ating bayan at isusulong po natin ang mga pangunahing serbisyo na kailangan ng ating marginalized sector katulad ng senior citizen, PWD at mga single parent. Ganon din po, pagsisikapan po din natin na maibalik na kung dati-rati ay merong 50,000 natatanggap ang ating mga barangay, ang ating BNSF Barangay Support Fund. Ito po ay pagtutulungan po natin na ibabalik para po ang mga proyekto importante o prioridad ng bawat barangay ay kanilang matugunan. Katulad po ng tubig, sa amin pong pag-iikot, napakarami pong sumisigaw ng tubig. Ang tubig ay buhay, sabi nga. So bakit natin ipagkakait ang tubig? Pagtulungan po natin kung ano yung mga proyekto na talagang kailangan ng ating bayan. Umuunlad ang ating bayan, nandiyan ang infrastructure. Kasama ba sa kaunlad ng ating barangay? Hindi po, hindi po. Karamihan ay kulang pa. So sana, kami po, ako, ang inyong abang lingkod, ngayon po nagbabalik na kumakandidatong konsyal na sa darating na Mayo at 13, huwag niyo po sanang kalimutan. Ako po ay muli maglilingkod ng tapat at totoo. Serbisyong totoo lamang po, napakasimpleng tao mula po sa Barangay ng Tugos. Isang mahirap na tao mula po sa barangay. Sito Laylay po, number 9 po sa Balota. Maraming salamat po. Salamat po, Mr. Sito Laylay. Sunod po natin, tatawagin ay si Mr. or Engineer Jojo Leva. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po ako bilang bayan, Engineer Jojo Leva. Ang inyong matagal lingkod ay nagtapos ng elementarya bilang valedictorian sa Buwak South Central School at ng sekundarya with honors sa Immaculate Conception College at ng kursong Bachelor of Science in Civil Engineering sa Mapua Institute of Technology. Ako rin po ay nagtapos ng Development Legislation Enhancement Course sa University of the Philippines. Ang inyo pong matabang lingkod, Engineer Jojo Leva, ay Pangulo ng Federated Parent Teachers Association na kaagapay ng Department of Education sa Education for All na programa nila. Ako rin po ang Pangulo ng Philippine Institute of Civil Engineers Marinduque Chapter. Sa aking pong pagtahan sa mundo ng politika noong taong 2013, ako po ay nabigyan ng pagkakataong maging kasabi ng ikawalong sanggunian ng bayan. At talatala ko po dyan ng isang simpleng pangarap. Ako ay nangarap na ang bayan ng Buwak ay tuloy-tuloy sa tinatamasang pagunlad. May maayos na daan mula sa kanayunan patungo sa kabayanan. May malinis sa saganang tubig na pag-iinuman. Maayos ang mga pasilidad pambayan. Ang kasaganaan at kagandahan ng likas na yaman ay papanatili sa kabila ng
ng mga tapat na lingkod bayan. Sa 110 resolusyon at 5 ordinansa po ang nahanda ng inyong matabang lingkod. Sa pagpapatuloy ko po sa ating minimiting simpleng pangarap para sa bayan ng Yogwa, tayo po ay patuloy na mangangarap. Tayo po ay patuloy na mangangarap na malinis na daan, maayos na daan, hindi lang sa kayununan, pati sa kabayanan. Mabigyan ng maayos at malinis na tubig, hindi lang sa kabayanan, pati sa kayununan. Patuloy po tayong mangangarap para sa kagandahan ng ating bayan ng Buwak. Gagamitin ko po ang ating kalamang teknikal upang makagawa tayo ng mga resolusyon at ordinansa na ikagiginhawa ng ating bayan. Ito po ang inyong lingkod, Engineer Jojo Leva, remember, Lagka Ileva. Maraming salamat po, Sir Jojo Leva. Ngayon naman po, tawagan po natin si Mr. Domeng Liksa. Magandang hapon po sa lahat ng mga narito. Maraming salamat po sa pagdalo nyo. Domiciano Domeng Liksa po ang pangalan ng abang lingkod nyo. Ako po ay taga-Ihato at ang nag-iisang asawa ng inyong pong dating enlaw na si Maria Luisa Liksa at ang dating board of director ng Marelco. Hindi man po ako tubong buhayo at nagmula po ako sa kan, pero pinili ko pong manirahan dito sa bayan ng Buwak, Marinduque, upang dito ko po ay may patuloy ang serbisyong naranasan ko na po sa pribadong sektor. Ako po ay nag-aaral ng agriculture sa Don Severino Agricultural College na ngayon po ay Cavite State University. Ngunit sa kasamaang palad po, hindi ko po siya natapos, gawa po ng kahirapan. Pero ito po hindi ko po ginawang hadlang para hindi po ako makatapos. Nag-self-supporting po ako at nakakuha ng kursong Bachelor of Science in Business Administration. Ito po ang naging puhunan ko para po makapagtrabaho sa mga malalaking kumpanya pribado. At siyang nataon po ako nagtrabaho bilang Operation Manager sa Suele Group of Companies at 16 na taong nagtrabaho sa Aboitiz Group of Companies. At sa ngayon po, kasalukuyan po akong isang board of director ng 2 kumpanya ng hauling services. Ang sa akin po ay ganito, napakatagal na po ako nagsiservisyo sa pribado. Gusto ko po sana ang ating tinatapang buhay, natadating naman po tayo lahat yan, ay magugol ko po dito sa bayan ng Buwak. Yun po, kung ako po ay papalaran manuklok dito po sa mga, ay tututukan ko po ang agriculture, ang sektor ng agriculture, ng nutrition at ang pangkalusugan. Kasi ito po ang paniniwala ko na kahit napakaganda po na may servisyo na po dito sa atin, infrastructure, lahat-lahat na po, pero kung ang katawan po ng mamamayan ng Buwak ay sakitin, aanin po natin ang kagandahan ito. Kaya po, ito po ang dapat nating may ambag dito po sa bayan ng Buwak. Ang lahat po ng tao ay hindi na natin kailangan dumating sa malulubang sakit. Kailangan natin silang maturuan na kumain ng mga organic foods. Yun lang po, ako po ulit si Domeng Liksa, number 11 sa Balota. Bago man po sa larangan ito, subukan niyo po dahil ang aking pong iniaalay sa inyo ay dedikasyon at servisyon inyong maaasahan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Domeng Liksa. Ang ating pong umangat para po sa inyong kaalaman bilang mga konsehal ng bayan, ang tala po dito ay 29. Baka hindi nyo alam, 29 po ang umangat na konsehal dito sa ating bayan ng Buwak. At tayo po ay dadakot sa pang-12 sa bilang. Tinatawag po namin si Mr. Romulo Loto. Romulo Loto. Saan wala po? Okay. Si Mr. Franklin Magalang. Magandang hapon po sa ating lahat. Magalang po sa inyo po ay napupugan. Ako po si Kapitan Franklin Monroyo Magalang, buhat sa Barangay Hanay, nasa ikatlong termino ng aking panunungkulan bilang
learning system. Ganon din po ang kapakanan ng mga isda. Dahil sa Bunganay ay marami po mga pangulo na kung saan ay sila po ay inaabala ng paghahanap buhay ng mga dayuhang mangingisda. So pagdating po na tayo na po sa Konseho Municipal, ito po ay ipapanukala natin upang mapatan ng tamang legislasyon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay si Kapitan Franklin Monroyo Magalang, numero 13 sa Talota sa May 13, inyo pong itiman. Maraming salamat po at God bless all. Thank you. Maraming salamat po, Kapitan Franklin Magalang. Nandito po ba si Mr. Luisito Mahaba? Wala po. Si Mr. Amadeo Malubag Jr. Wala rin po. Si Mr. B-Boy Malbar. Wala rin po. Si Mr. Ferdinand Mamet. Maraming salamat sa tagapagpakilala sa ating mga mamayan sa buwan ninyo. Ngayon po, ako po si Ferdinand Boy Mamin. Bago po pumasok sa larangan ng politika, naging leader magagawa po tayo. Presidente, Pangulo ng Union sa Evelyn Forum sa Murayta, Maynila. Naging leader magsasaka at bilang magsasaka, naging presidente ng BAPSI-1 at ng mga samahang PRRM at Marinduque. Kaya din, ako po ay naging leader ng simbahan sa pamamagitan ng pagbubuo ng BPK Couples for Christ Acolytes. Ganun din po, higit sa lahat, leader po ako ng barangay. Bilang leader ng barangay, ako po ay naging punong barangay. Bagamat ako'y taga-Maybo, ako po ay naging ex-officio ng terminal ng ating punong barangay ng Aminon. Ganyan din po, ako po ay naging pangulo ng liga ng mga barangay. Doon ko po nakita ang problema ng ating mga bayan sa ating barangay. Nakita po namin ang ating kahirapan. Ang hanap po ay kailangan sapagkat kailangan ng mga mamayan upang kumita ang ating mga pamilya. Doon ko po na buo ang mga samahan ng mga isda sa aming barangay ang magsasaka upang sila ay makakuha ng pondo sa kanilang sa mga NGO at TIO. At gayon din po, gusto ko po magkaroon din ng pagsasanay ang mga kababaihan, kabataan at mga estudyante, mga ulupos school youth upang sila ay mabigyan ng sapat na pagkakakitaan. Ngayon po, ang aking pa rin po ay susulong ay ang sinasabi natin Sustainable Livelihood Program ng ating barangay. At gayon din, ang siyam na programa o political development program ng na ating team una na ngay tinatawag na Pentita. Ngayon po, sa inyong mga kamay ko hinahabilin ang aking tagumpay. Numero 17, Ferdinand Boy Mamin, makatao, makadiyos, makabayan sa inyong lingkod. Salamat po. Maraming salamat po, Mr. Ferdinand Mamet. Ngayon po ay aming tinatawagan naman si Mr. Tino Manrique. Isang maganda at mapagpalang hapon po sa aking minamahal na bayan ng Buwak. Ako po si Justin Angelo Tino Manrique, kasalukuyan po Sangguniang Kabataan Chairman ng Barangay Tampus. Ngunit ang aking pong pamilya ay halo po sa Barangay Balimbing na kung saan po nagmula ang aking mga ninuno na hindi na rin po bago sa larangan ng politika. Ako po ay apo sa tuhod ng yumaong Vice Mayor Siriaco Dacoy Mabiog Manrique at apo ng yumaong Konsehal Celestino Monteras Manrique. Ako po ay nakapagtapos ng kurso Political Science sa University of Santo Tomas nito lamang pong nakaraang taon bago po ako maiulan bilang chairman ng Sangguniang Kabataan ng Tampus. At ngayon po, humaharap po sa inyo at bilang kandidato sa pagkakonsehal ng Bayan ng Buwak. At kung sakali pong palari, isusulong po natin ang People's Development Agenda ng kasalukuyang administrasyon. Ipapagpatuloy po natin ang natatamasang pag-unlad
So, susulong po natin ang pagsuporta sa sektor ng agrikultura, sektor ng isda. Siyempre po, ang aking pong sariling sektor, sektor ng kabataan. Yun po, ang ating pong pangarap para sa bayan ng Buwak, para lahat po ng barangay ay masabi natin ay nakakaramdam ng sapat na pag-unlad. At muli po, para po sa matino na pamumuno, Tino Manrique po, number 18 sa balota, para po konsehal. Maraming salamat po, Mr. Tino Manrique. Susunod po sa kanya ay si Mr. Romel Mascarenhas. Dito po, si Mr. Romel. Wala po. Si Mr. Ridendo Mercene. Magandang hapon po, buong kayo. Ako po si Ridendo Torres Mercede, ang dati pong punong barangay ng barangay ng Sugwan. Naging Pangulo po ng PTA ng Marinduque National High School. At naging board of director din po ng Biwasa. Sa pag-ikot po ng abang lingkod sa mga barangay, marami po nakausap, marami po mga tao na ginahin na mga kanya-kanyang suliranin. Ano po ang magagawa dito sa Karsena po kung sakali po maluklok dito po sa Museo ng Panabuhat? Tututukan po natin ang pagkabuhayan. Ang gusto po ng Timuna o ng inyong abang ay patutukan po ang pagninegosyo at mapapakakitaan po ng mga magulang. Kung ang nanay po ay nasa kanyang pamahay, ay sila po ay kumikita habang si tatay po ay nasa pagtatrabaho. Yun po ang gusto gawin ng napaligod. Bakit po? Magkasama po lagi po nagtutulungan. Hindi na po kailangan higit dinadagin tatay yung pabili ng bigas o pagbayad sa kurente. Kasi nga po, siya po ay mayroong pinagkakabalaan sa kanyang pamamahay. Isa lang po yan sa programa ng napaligod. Marami po plataforma, marami po programa, pero isusulong po natin ang matapat na serbisyo para po sa bahay ng Buwak. Doon sa Senate po, number 20 po sa balota. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Ridendo Mercene. Ang susunod po natin ay si Mr. Alberto Mistal. Dito po. Mr. Alberto, wala po. Si Mr. Virgilio Navarro. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Virgilio o kaya Biyong Navarro. Ang nanay ko po ay Concepcion Manguera ng Buleslin. At ang tatay ko po yung dating judge po natin dito na naglingkod na matagal, si Judge Rustico Navarro. Ngayon po ako ay naging OFW po ako dahil mechanical engineer po ako. Ngayon nagbabalik po ako sa ating bayan para naman matulungan natin kung anong aking makakaya. Sa paglilibot ko po ngayon dito sa atin, napapansin ko po talaga ang problema po talaga yung agriculture natin. Kulang po tayo sa mga patubig. Marami po tayong mga palayan dyan, marami tayong mga lupa na hindi na nagagamit. Kung maayos po natin to, hindi na po tayo aangkat ng kahit gulay man lang sa kabila para at least dito lang mapapaproduce na natin yung mga kailangan nating pangangailangan. Pangalawa po, yung tubig po nga na nabanggit na rin po ng mga kasamahan ko dito, at least meron na po tayong pan ngayon sa Maynila. Na sana po, hindi lang dito sa malapit, kundi hanggang sa lahat ng barangay ng Buwak, makaabot po ang tubig na ginagawa pa sa pagpag-improve nito. Sa ngayon po, yun lang po ang pinagtututuhan natin na ang agriculture saka yung tubig na number 1 isang pangangailangan po natin. Ito po ang inyong lingkod, Biyong Navarro po, taga Barangay San Miguel, number 22 po sa Balota. Maraming po salamat. Maraming salamat po, Mr. Virgilio Navarro. Natawagan po natin para magpakilala si Kuya Ryan Nepomuceno. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ryan Nepomuceno na tumatakbo po bilang konsehal ng Bayan ng Buwak. Ako po ay apo ng dating gobernador na si Cesar Nepomuceno
sa Don Luis Hidalgo Memorial School at High School sa Marinduque High. Nag-aral po ako sa AMA Computer College ng Computer Science at nagtrabaho po sa provincial government. Ako po ay naging isang Provincial Sports Development Officer nitong nakaraang 2011 hanggang 2013. Ako po ay naging isang trainer ng certified trainer ng TESDA sa computer hardware servicing ng 2 taon po. Ako po ay isang membro at founder ng isang grupo ng Morion dito sa Buwak, ang Legion of the Marinduque Morion, na taon-taon po ay nagbibigay kami ng mga masusuot ng mga bata upang ipabulat natin sa mga kabataan na sila ay isang Morion na taga-Buwak at mapalakas ang ating turismo, mapakinabangan ng mga transportation, ng mga negosyante. Yun lamang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kuya Ryan Nepomuceno. Sunod po natin tatawagin. Nandito po ba si Miss Evangeline Ogaire? Wala po. Tinatawagan na po namin si Mr. Robert Ulpo. What's up? Maglag po kayo. Siguro na tatanong kayo yung iba. Sino yung gwapong nagsasalita sa harapan? Ako po si Robert Bustamante Ulpot na taga Barangay Malbog, Buwak, Marinduque. Ang pong likod ay dating konsehal na kagawad ng barangay nung nag-aaral pa ako. And then, naging punong barangay na rin nung barangay ng Sanggunian ng Malbog. Ako po ay nakapagtapos ng kursong civil engineering sa Marinduque at State College. Nakapagtrabaho po ako sa ilang malaking kampanya sa construction tulad ng DMCI at saka Santa Clara International Corporation bilang project engineer. Medyo okay na po sana yung kung sa isipin, okay yung trabaho. Pero dahil sa kalikasang tawag siguro ng sa dugo, bumalik ako dito para subukang magserbisyo ulit sa masang Buwakenyo. Ikinagagala ko pong ipalam sa inyo na ako po ay isang anak ng magsasaka. Lumaki ako sa pagsasaka at taga-bukid po ako. Kaya alam ko po ang mga problema na hinaharap ng isang mga taga-bukid. Number 1 po sa pagsasaka. At saka po ang mga kabuhayan. Kaya kung mabibigyan po ako ng pagkakataon, yung mga kaalaman at karanasan na natutunan ko, gusto kong ibahagi sa masang Buwakenyo. Ang nagtulak po sa akin talaga para kumandidato dito ay ito nga, may bahagi sa mga tao yung aking kalaman. Ang tanging sandata ko lang po sa labang ito ay yung karunungan, karanasan ko at saka yung marugtog kong mitiin ang paglingkuran kayo. Serbisyo, may puso at saka yan po, magandang hapon po. Maraming salamat po, Mr. Robert Ulpo. Nandito po ba si Miss Dindin, Office Mercado? Wala po. Si Mr. Chris Oracion? Wala rin po. Sunod na po si Mr. Carlos Palomares. Wala rin po. Panghuli po sa balota, si Kuya Mark Senyo. Wala rin po. Dahil po dyan, kung wala na po, muli po palakpakan po natin ang mga naghahangad na maglingkod sa ating bayan bilang mayor, pangalawang punong bayan at gayon din po konsihal ng bayan ng Buwak. Ngayon po ay tayo tatako na sa common questions. Ito po yung first round. 2 rounds po ito. Sa first round po, meron po mga naihanda na common questions. Ito po ay tanong partikular para sa mayor, tanong partikular para sa vice mayor, at yung din partikular para
sa mga konsihal. Para po sa mga kandidato natin sa pagka-mayor, meron pong 3 katanungan. Sa vice mayor, meron pong 2 katanungan. At sa konsihal, meron pong 1 katanungan. Amin din pong hinihiling sa kanila. Pwede nilang sagutin, pwede hindi rin nila sagutin. Nasa sa kanila po yan. Pero ito po ang pagkakataon nila upang ipakita sa atin kung ano ang kanilang nalalaman tungkol sa mga katanungan inihanda namin sa hapong ito o sa gabing ito. Para po sa unang tanong, para sa mga punong likod bayan o mayor, sila ho ipapupunutin muna natin para ma-determine sino ang una, pangalawa at pangatlong sasagot doon po sa 3 naririto natin kandidato ng pagkapunong bayan. Ayan. So habang po ginagawa yung pagpapabunot ng numero, ilalahan po natin ang katanungan. Ito po ang unang tanong. Sumasang-ayon ka ba sa Mining Free Zone Bill para sa probinsya ng Marinduque kasama ang bayan ng Buwak at bakit? Sumasang-ayon ka ba sa Mining Free Zone Bill? Bakit? Magandang gabi po ulit. Malinaw 2004 hanggang ngayon ang aking paninindigan na hindi dapat buksan ang kahit anong forma ng mina dito sa ating bayan sa Buwak. 1993 nang nakita ko kung paano lamunin ang kabilang ilog ng maitim na kumot ng baha. At nandun ang aking mga kabarangay, mga kapamilya, nakikita ko, kitang-kita ko kung paano ito nilamon. 1996, unti-unti lumagasa dito ang putik na galing sa hinapulan. Gusto ba natin maranasan ang ating mga kababayan yun? Nakaambang pa rin ang panganib sa taas. Ito ay nakakatakot at ito ay isang hamon sa magiging punong bayan. Ano ang magiging takda niyang gawain upang ito ay masolusyonan? Hindi na lang po kasi ito sa kung payag ba na magbukas o hindi. Ito ay doon sa nakaambang panganib sa taas. Tunay-tuniladang mine tailings ang nandyan pa sa taas na kailangan natin solusyonan kung paano natin ito may iwasan pumunta dito sa ating ilog sa Buwak. Kailangan natin ang punong bayan na maninindigan na ang mina ay hindi kailanman sustainable at makakapagpaunlad dito sa ating bayan. Malinaw din na 2 industriya ang dapat nating pagtuunan ng pansin, agrikultura at turismo. Pero paano natin pagpapansin nyo kung yung palang 950 per kilo lang ang kopra? 950 ang kilo ng kopra. Saan mapupunta yun? Saan mapunta ang ating mga magsasaka? Yun pala kailangan i-address na natin. Pangalawa, turismo. Nasa ang ating mga tourist spot? Nasa ang ating mga directory? Dapat malinaw sa atin yun. Maraming alternatibo sa mina. Marami tayong magagawa. Marami at mayaman ang Buwak. Maraming salamat po. Susunod po ang nakabunot na number 2. Dating Mayor Pedrito Nepomuceno po. Ipapaminin po nyo doon sa gumawa ng question. Yan po ay hindi na tinatanong. Alam ko na tayong lahat. Ipagpaminin po ninyo doon sa gumawa ng katanungan. Ano po? Yan pong katanungan na yan ay hindi na dapat tinatanong. Manapay, dapat mas importanteng bagay ang pinag-uusapan natin dito. Alam niyo po kung bakit? Lahat tayo dito ay ayaw sa mina. Maraming salamat po. Salamat po. Okay. Number 3 po. Hindi ko makalimutan yung mina yan. Kami ni Bunting ang nakaharap yan. Kaya
hindi ko makalimutan. Birthday ko yan. Gumugulong ang putik dyan sa ilog. Hindi namin maintindihan kung ano ang gagawin namin birthday. Madaming tao hanggang magkakanya. Dito ka na may nakapo ni Senator Lina. Pinag-uusapan namin ano ang gagawin natin sa mangyayari. Hanggang lumipad na si Ramos, ako naiwan dito si Sa susunod pong tanong, ay di po muli. Ganun po. Ano, epektibo po matupad ang RA 9003. Ito po yung mas kilala sa pangalang Solid Waste Management Act. Muli po, paano mo epektibong maipapatupad ang RA 9003, yung mas kilala sa taguring 003 or Solid Waste Management Act. Ito po ay pagmamanage ng ating basura at source. Ibig sabihin, simula pa lang sa bahay, kailangan may disiplina na tayo sa ating mga basura. Dapat po ay tayo pa lang alam na natin na kung paano mag-segregate nito. Pangalawa, kailangan din, according sa batas, ay ang ating mga katuwang ay mga barangay. Pero ang dami na pong trabaho ng mga opisyalis ng barangay. Paragdagan pa yan ng dagdag na trabaho. Naglagay po tayo ng atas ng mga MRF sa barangay. Alam ko po yan, panahon namin yan. Or Materials Recovery Facilities. Pero pagdating po sa Materials Recovery Facilities, hindi po nagiging effective. Bakit? Kasi hindi po natin nakikita na ang basura ay pera. Marami pong pagkakataon na ang ating programa ay dapat nakalagay at nakasandal sa kung paano natin ito mako-convert into something positive. So yung po mga basura, ang nagiging problema natin yung single use. Ito po yung mga sachet ng mga shampoo, mga sabon. Lahat po, walang pinalagpas. Lahat ng sapa na napuntahan ko, ang problema po, laging may balat ng shampoo, lahat may balat ng sabon. Ngayon po, paano natin a-address yan? Disiplina. Mga kababayan ko, hindi kaya ng mayor na pulutin lahat ng basura. Hindi kaya ng mayor na solusyonan ang problema sa basura kung mismo tayo sa ating masarili, hindi natin kayang disiplinahin kung paano natin ito atapon. Di po ba? So sa barangay level, alam ko po mga karamihan dito mga barangay officials, alam ko rin na mabigat na nakataata sa inyo. Ilang beses, mga 4Ps, mga barangay, mismo sila ang nagalinis ng mga sapa. Pero din po, ang approach natin dyan ay collective action. Sa munisipyo naman po, dito sa bayan, namumulekta ng basura. Kailangan po malinaw ang segregation. Hindi yung pag-akyat sa Maybo, ay nakakalat pa rin yung basura. Inapagsama-sama pa rin. Siguro po maganda na may daily collection or may scheduled collection. Ano ibig sabihin ng scheduled collection? Recyclables, non-recyclables, biodegradable, non-biodegradable. Sa ayon sa datos natin, ang pinaka-mahirap na kolektahin at mahirap i-manage ay may mga diapers. So paano natin na-address yun? Tsaka napkins. So ito dapat yung malinaw natin ina-address. Sa totoo lang po sa Singapore, ina-incinerator na yan, pero bawal dito sa atin. Okay, huli po, paalala po sa ating po mga kandidato, meron din po tayong oras ng pagsagot. Ano po, nabanggit po kanina na kayo po ay bibigyan ng 3 minuto bawat katanungan sa inyo. Okay, salamat po. Ulit lang po yung tanong. Ang tanong po, paano mo epektibong maipatutupad ang RA or Public Act 9003 or Solid Waste Management Act? Meron po yung implementing rules and regulation. May batas po at may panuntunan. Strict implementation lang po. Wala nang iba. Hindi na ko na i-detalye ang hindi susunod sa batas.
Sa regulasyon, ipapakulong ko po. Okay. Maraming salamat po sa maikli pero may laman na kasagutan. Okay po. Dapat naman po tayo sa mga katanungan para sa pangalawang punong initiatibo ng ating pumbayan para sa mga Vice Mayor. Sorry. Pangatlo po sasagot si Vice Mayor Dante Juarez. Opo. Pasensya na po. Mike. Madami namin napagdaanan na. Dito pa lang yung basura rito, hinahabol na kami ng DNR. Nung dinala sa sawi, ang tawag sa sawi, langaw. Na hanggang ngayon, yung sityo ay langaw pa rin because of basura. Nagalap kami ng paraan kung paano. Nalaman namin may malaking lupa si Dr. Monteliano dun sa Maybu. Nagawa natin ng paraan, pinilit natin i-aral kung paano. Ngayon, maski pa paano nakakausod-usod na tayo tungkol sa basura. Implementation? Yes! Galingan natin ang perpleto ating ordinansa at sigurado lahat ng tao susunod at kung kunti ang basura natin, dadalhin mo sa buwan mo. Yan lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ay para po naman sa mga susunod na tanong para sa kategorya ng mga kandidato sa pagkapangalawang punong ehekutibo ng bayan, Vice Mayor ng Bayan ng Buwak. Muli po, ang gagawin po natin ay pabubunutin natin sino nang mauna. Di na? Okay, dahil po meron lang po naman tayong dalawang mga kandidatong Vice Mayor. Una pong sasagot sa unang tanong ay si Mr. Patrick Manguera. Doon po sa pangalawang tanong, ang una naman po sasagot ay si Mr. Sani Paglinawan. Dadalawa naman po sila. Hindi na po nila kailangan magbunutan pa. Sila na may pagbalik. Ngayon po, unang tanong po, ano ang iyong masasabi sa pagpapatupad ng bagong revenue code? Muli po, ano ang inyong masasabi sa pagpapatupad ng bagong revenue code? Ay magandang hapon po ulit sa ating lahat. Alam po ninyo, ang pagbubuwis kasi ay may isang teorya sa taxation na sinasabing ang buwis ay lifeblood ng ating pamahalaan. Hindi po makakasurvive ang ating gobyerno kung ang mga tao ay hindi magbabayad ng buwis. At isa na po sa nangangailangan ng malaking buwis ay ang mga munisipalidad o mga local government units natin. Pero sa pag-implement po natin ng isang revenue code, kailangan po naman ito ay hindi oppressive. Kailangan po ito ay makatao. Kasi ito po ay nakabatay doon sa sinasabing progressive system of taxation na nakabatay doon sa ating kapasidad na magbayad, yung ability to pay. So kailangan po ang revenue code ay hindi masyadong oppressive sa tao. Yung nakalagay dyan lamang ay yung kanilang kakayanan na sila ay magbayad. Makakasurvive ang ating pamahalaan kahit na hindi masyadong mataas ang mga buwis na babayaran, provided na humanap tayo ng ibang paraan upang lumaki ang kita ng ating pamahalaan. Yun lamang po, kasi dapat ang revenue code ay progressive system. Mas mataas ang babayaran ng mga tao, mas malaki ang kita. Yun po ang simpleng paliwanag sa paraan ng taxation. Maraming salamat po. Sumasang-ayon po ako dun sa tinura ng aking pong katunggali. Subalit gusto ko pong pagtuunan ng pansin ay yung pong proseso na dinaanan po bago po pagtibayin ang nasabi pong ordinansa. Dapat po kasi ay participatory governance po tayo. Kinakailangan po ang partisipasyon ng ating pong mga mamamayan sa mga panahon po na dumadaan po
Tayo po ay nag-aanyaya para po sa pakikilahok ng ating pong mga mamamayan sa nasabi pong hakbang ng pagpapatibay po ng ordinansa. At doon po ay makikita mo po na tilang baga walang interes ang ating pong mga mamamayan. Nagkakaroon na lamang po sila ng matinding pagtutol o mayroong mga comments po sila kapag ipinatutupad na lamang po ang nasabi kong batas. Tama po yung tinura ng aking pong kasama na hindi po naman oppressive ang nasabi pong ordinansa ito ang ating pong revenue code sapagkat may mga panuntunan po na kinonsidera ang ating pong kasalukuyang sanggunian sa pagpapatibay po ng nasabi pong ordinansa. Kailangan po ito ng ating pong bayan sapagkat ito po ang tutugon sa iba't ibang mga serbisyo na ating pong inihahatid sa ating pong mga mamamayan. Maraming salamat po. Ngayon, para sa ikalawang katanungan, babalik na rin po naman natin. Yung unang sasagot ay si Konsehal Sani Paglinawan at pagkatapos po niya ay ang kanyang katugali, Patrick Henry Mangera. Ito po ang katanungan. Ano ang maiaambag mo para sa solusyon sa kuryente at tubig? Ano ang maiaambag mo para sa solusyon sa kuryente at tubig? Uunahin ko pong tugunin ay yung po sa tubig po natin. Ano po? Kasi po at sa kuryente, kinakailangan po natin na bigyan ng pag-aaral o i-educate po natin ang ating po mga mamamayan kung paano po natin kinakailangan i-conserve ang paggamit po ng kuryente, gayon din po ng tubig. Sapagkat kapag hindi po o wala pong kaalaman ng ating po mga mamamayan dito, walang patumangga ang paggamit po ng kuryente at tubig. Marami pong nasasayang at hindi po nagagamit sa wasto ang mga bagay na ito, yung ating pong kuryente at yung ating pong tubig. Kung kaya nga po naman ngayon, tayo po ay nakararanas ng kahirapan doon po sa tubig sa ating pong pang-araw-araw na gamit dahil nga po hindi po natin nabigyan ng karampatang pag-iingat ang paggamit po ng ating tubig sa ating pong kabayanan. At gayon din po, kinakailangan din po natin yung istriktong pagpapatupad po ng batas na gumagabay sa paggamit po ng katulad ng mga serbisyong ito. Sa aking palagay naman po ay sa aking 40 taon, 40 years old na po ako ngayon dito sa bayan ng Buwak ay hindi ko po matandaan na naging maayos ang ating tubig. Noong ako'y bata pa, nagiging pa kami dyan sa voluntarya. Napakahirap po, pati mga batang maliliit. So sana ito po talaga yung maging masolusyonan na ng ating pamahalang bayan. Aking po narinig na papunta na ang isang malaking kumpanya, tinatawag na Maynilad. Ang Maynilad po ay isa sa ang pinakamalaking water company sa buong Pilipinas. At kung ito ay makakapag-ambag sa atin ng 24 na oras na tubig, potable water, malinis, may inom natin, bakit hindi po? Sa side naman po ng kuryente ay napalitaan ko noong 2017, naglagay ng 5 bagong diesel power plants sa pamamagitan ng ating Congressman Velasco, na chairman ng House Committee on Energy. So nalagay na po yung 5 diesel power plants sa Barangay Bantad. Pero pwede rin po tayo siguro pumasok sa IPP or Independent Power Producer para mas mura at pwede tayong gumamit ng mga renewable sources of energy, hindi lamang yung diesel. Kasi napakamahal po ng diesel bilang alternatibong pamamaraan sa pagpuproduce ng kuryente. Maraming salamat po. Maraming salamat po. So, tapos po natin yung first round lang para sa mayor, vice mayor, at ngayon po naman ay yung para sa mga konsehal. Sila po ay ating pinapabunot ng mga numero para sa pagkakasunod-sunod ng pagsagot sa tanong pong ito. Ito po ang katanungan. Ano ang magagawa mo para masolusyonan ang akses
accessibility, availability ng public transportation sa mga interior barangay. Ano ang magagawa mo para masolusyonan ang accessibility, availability ng public transportation sa mga interior barangay? Sino? Siguro po ang tamang gagawin po dito natin, kailangan po natin kausapin po yung mga stakeholders, mga tricycle driver, operator, siyempre yung mga sumasakay sa tricycle. At pag-usapan kung ano talaga may magandang solusyon para po dito sa accessibility at yun ang sinasabi ng ating katanungan na yan. Yun lang po, maraming salamat po. Pwede po makapagin. Ano ang magagawa mo para masolusyonan ang accessibility, availability ng public transportation sa mga interior barangay? Sa mga interior barangay po, alam naman natin, katulad po ng Barangay Tugos, 48 years old na po ako. Nag-umpisa mangarap na mabigyan ng magandang daan na hanggang ngayon sa kasalukuyan ay nangangalati pa lamang po. So sa Sangguniang Bayan, bilang isa pong konsyal, ako po ay magsusulong ng isang resolusyon patungo sa mga ahensya na makakapit natin hingan ng tulong para mapasemento ang aming lugar, ang mga bawat daan sa mga interior barangay. Dahil alam po naman natin na ang problema talaga ay yung concreting ng ating mga barangay. So kung ito po ay sa nakatuparan, mabibigyan ng tamang daan, malapad na daan, magiging madaloy ang transportasyon at hindi po magmamahal ang pamasahe katulad po ng Barangay Maipo, katulad ng Barangay Katubugan, yung mga liblib na barangay, lalo na ang Ilaya Por, Hinapulan, Binunga, Buhi, Kayunti. Yun po. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kung ako po yung inyong bibigyan ng pagkakataon na maupo sa sanggunian, ay gagawa po ako ng resolusyon na magkaroon ng simentadong lugar, simentadong kalsada ang mga kayunan natin. Yun lamang po. Para po sa ating mga para mas mabilis ang access at saka availability po ng ating mga transportation. Salamat po. Sino po ang pang-apat? Para po naman sa akin, ay mas mabuti sana ay ang ating mga kabaranggayan ay makipagtulungan sa ating pamalaang bayan upang malaman natin ang kailangan nila. Sapagkat ang ating meron tayong sinasabi na may provincial road, barangay road, o kaya ay national road. Dapat nating alamin na kung saan nakabatay sila at mahingan at tulungan ang bawat barangay na may pagawa ang kanilang daan. Kaya di naman, upang maging available ito, magkaroon din ng mga sasakyan para dito, katulad ng mga toda. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sunod po ang ating pang-lima. Magandang gabi po sa inyo lahat. Para sa akin po, talagang dapat tutukan natin yung mga konkretong daan. Dahil po nakakaawa ang mga tricycle at mga jeepney o ano bang klase sasakyan. Dahil po halos po tumataas na yung mga parts po ng mga sasakyan. Ngayon po, sa kakaunting kinikita nila, ay kung madadaan pa sa lupang, ay po talaga nagiging problema at pasakit po sa ating mga driver at sa mga operator po ng mga sasakyan. So, konkretong daan po para po maibsan ang mga sakaling depekto natin mga sasakyan. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po. Pang-anim po.
salamat po. Kung ako po'y mabibigyan ng pangalawang pagkakataon magpatuloy sa aking pong serbisyo bilang konsihal, agad po tayo magsusulong ng isang ordinansa kung nakikita po natin na ang isang kalsada ay maayos na, kung walang special zone na tinatawag sa ating kasalukuyang ordinansa sa pagbibigay ng prangkisa, sapagkat napaka-importante po pag sinabi po natin accessibility, dapat po yung lugar ay may, kung hindi man sementado, ay at least maayos man lamang na kalsada. Sapagkat sa pagganito pong pagkakataon, mas makukumbisi po natin ang ating mga kababayan na magbiyahe ng tricycle o ng kung anumang klaseng transportasyon. At sa pamamagitan, kung ating mahihingi ng tulong sa ating gobyerno or sa Office of the Congressman, sa Kapitolyo or sa national government, at ito ho ay agad na mapapasimento, dahil ho magkakaroon ng availability of transport service. At bilang konsihal, agad po tayo magsusulong ng panibagong ordinansa na magbibigay ng bagong prangkisa for that particular place. Ibig po sabihin, magsusulong po tayo ng ordinansa para sa bagong zone or special zone na inatawag. Salamat po. Okay, salamat po. Bago po tayo magpatuloy, doon po sa ating lights, kung pwede daw po yung bawas-bawasan ng konti yung liwanag sapagkat nasusulog na po ang ating mga kandidato. Baka mamaya sila itustado na. Okay. Bawas-bawasin po, pwede po bang bawas-bawasan natin yung ilaw, medyo kulimlim ng konti. Naka-program na yan. Okay. Hindi pwedeng isa na lang po, isa na lang. Yan. Oh. Oh. Yan. Okay. Sa side na lang po. Ito rin po. Okay. Nana. Tinatawag po namin ang pang-pito. Nasasagot. Magandang gabi po. Sa akin pong pananaw ay talaga yung accessibility road po ay kailangan lang po talaga ang museo makagawa ng isang resolusyon na naangkot po kung sino po yung nangangailangan ng madaling access para sa ating pong mga transportasyon. Hindi po naman mangyayari yan kung hindi rin po gagawa yung mga barangay natin. Magsasambit din po sila na resolusyon sa sanggunian para po ma-aproban at kung magkaroon po ng budget, alam po natin ay matutupad agad yan. Maraming salamat po. Salamat po. Sunod po. Magandang gabi na po sa ating lahat. Sa akin po, ang talagang solusyon dyan, katulad din yung sinabi ng mga kasama kong ginong dito, yung maayos na kalsada. Saka yung pagbibigay ng mga prangkisa sa mga remote area. Kasi yung iba kasi yung mga tulad dito, wala pa siguro mga prangkisa. Pag nag-ooperation yung mga highway patrol crew, nahuhuli sila. Kaya siguro dapat magpasa lang isang ordinansa o resolution para dyan sa ganyang suniranin. Hindi naman po, maraming salamat. Salamat po. Next po. Magandang gabi po. Sa tanong po ninyo, ako po ay sa aking simpleng pangarap na tinuturing kong plataforma ko, nakalagay po dyan maayos na daan mula sa kanayunang patungo sa kabayanan. Sapagkat tayo po nung nakaraang sanggunian ay nagpangkalat ng 40 resolusyon para iparating sa mga ahensya ng pamahalaan ang masidhing pangangailangan ng ating bayan para sa maayos na daan. At sa kabutihang palad po, ilan po dyan ay napugunan na. Nandiyan po ang Isok Mansiwak Road, ang Ihatog Mansiwak Road, ang Takwak-Tawa Dalaw Road, ang Tampos na Igmay Road, at ginagawa na rin po ang Kawit Tugos Duyay Road, at ang mainit
solusyon sapagkat kung pangit po ang daan, hindi natin ma-encourage ang mga transport system na magbiyahe dyan. Pangalawang solusyon po, doon po sa Tricycle Franchising Ordinance, naglagay po tayo doon ng Special Zone 1 at Special Zone 2. Ang Special Zone 1 po ay ang Kawit to Gosduyay at ang Special Zone 2 po ay ang Mansiwan, Poblasyon Mansiwan. Bakit po? Iba po ang terrain at type of roads nila. Hindi po natin sila pwedeng ikumpara sa mga bumabiyahe dito sa bayan. At dahil po dyan, iba po ang tarifa nila. Sa ganito pong paraan, mai-encourage po natin ang mga public transport system na magbiyahe sa mga nasabing lugar. Pero ang napaka-higpit ko pong pangarap ay mapagdugsong natin ang 5 barangay, Kanat, Buin, Bayuti, Binunga sa iisang daan sa pamamagitan ng mainit, Kanat, Binunga, Kanat. Okay, salamat po. Next po, Batisan po. Ako po ay hindi nalalayo sa mga kwento at nararanasan ng aking mga kabarangay sa Kailayahan. Sa amin sa Ilaya, ang tricycle ko doon ay umaabot lang hanggang barangay ng Upa. Ang aking pong mga kabarangay sa Puting Buhangin, sa Mainin, Kanat, Bui, Bayuti, ay hindi wala akong terminal ng tricycle doon. At isang beses lamang o maaaring 2 beses lamang na bumiyahe ang jeep doon. Kaya katulad doon ang sabi na aking mga kasamang konsyal kanina, nais mo natin kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na amyendahan ang ordinansa sa pagprangkisa at bigyan mo magbukas mo tayo ng isang special zone sa Kailayahan at sa iba pang barangay na nangangailangan ng serbisyo ng transportasyon. Yan ang ating gustong bigyan ng pansin. Ang bawat mamamayan, ang bawat kabarangayan sa Kailayahan, sa seaside, sa riverside, ay mabigyan ng pagkakataon ng isang maayos sa transportasyon. Maraming salamat po. Salamat po. Yung po pang 11 natin. Sa palagay ko po, dapat po ang unahin po natin yung tinatawag pong root cause o punot dulo ng problema po natin. So, problema po yung kakulangan po sa availability ng ating mga sasakyan, tricycle man yan o jeep. Ngayon, bakit hindi sila nagbibiyahe sa mga barangay na ito o bakit kaunti lang nagbibiyahe? Dahil po, yun pong kalsada doon ay malubak po, sira na, o kaya wala po talagang kalsada. Madami po kami sa pangangampanya po, ilang barangay na po narating namin na dapat po talaga ay mga malalaking sasakyan po ang dalan ninyo para po makaabot doon. So para po dyan, gagawa po tayo ng resolusyon na nagmumungkahi sa Municipal Development Council na magpasa ng Road Development Plan para po sa buong bayan ng Buwak na kung saan po naka-identify na po doon lahat ng mga barangay road, lahat ng mga municipal road na kailangan gawin, lahat po ng mga barangay na kailangan pong pagdugtungin at ito po, i-endorse po natin sa sa mga ahensya, sa iba't ibang ahensya, pwede pong sa Kapitolyo, kung hindi po nila kaya, sa mga regional offices po ng DPWH o kung sakali po hindi na talaga kaya doon, pwede po sa dumirect na po tayo sa national. Yun lamang po, salamat po. Maraming salamat po. Ang pong dalawang sasagot. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Sa akin palagay po, ang pinaka-problema po dito yung daan natin. Kung maganda po ang daan natin, marami pong magbabiyahe sa ating mga tricycle o anumang sasakyang papunta sa kanya-kanyang lugar. So kung maayos po ang daan natin, sigurado po hindi na mahirapan natin mga kababayan. So ang number one problema po natin yung mga daan. So yung po muna pagtuunan ng pansin, tapos yung sunod po yung sa mga prangkisa natin, pag-aaralan po natin kung paano natin mapapababa yung pagkakuha ng prangkisa. At ang higit sa lahat po, yung mga tao natin hindi na mahirapan sa pagkabiyahe sa papuntang Kabaykayonan. Maraming po salamat. Maraming salamat po. Ang ating po pang 13. Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Ang sa akin po, ilalahad sa inyo
Unang-una po ay pagpaplano. Kasi magaling po lang itong sabihin, pero napakahirap gawin. Bakit po? Kasi po sa amin sa Buganay, bilang isang punong barangay, kailangan po muna kita ay humiling sa mga tao may-ari ng mga lote para po kita mabigyan ng mga right of way, right to trespass. Pagka po na-prepara natin yan, kaya po yan ay dapat ay nasa pagpaplano. Makikipag-ugnayan po tayo at bibigyan natin ng sapat na kaalaman ang ating mga punong barangay, ganun din po ang munisipyo at ang ating provincial government at ang DPWH para matulungan. Ang mahalaga po doon ay magkaroon po tayo ng accessibility ng ating mga sasakyan para sa mga mamamayan sa mga kanunong barangay. Mahalaga po unang-una, pagpaplano, pagkuha ng pondo, isa katuparan at saka i-monitor para po maayos ang transportuparan ng ating mga pinapangarap na maayos na kalsada sa kanayunan. Magandang gabi po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po. Nakasagot na po lahat ng ating mga kandidatong konsehal. Maraming salamat po. Muli po, palapakan po natin sila. Ngayon po ay humingi po kami ng bibigyan din po natin sila ng pagkakataon ng mga 2 minuto para po naman makapagpahinga sila para sa susunod po natin na round. Yung susunod na round, ito po ay mga galing sa mga drop boxes po natin. Ito po yung pinakalat po natin dito po sa palengke, dito po sa ating katedral. At yung mga tao po ay naglagay ng kanilang mga tanong. Kaya nga naman po, sabi ko po sa inyo kanina, yung mga tanong po ay ating in-screen. Hindi ho namin sinasama yung mga tanong na personal masyado. Ang gusto po namin masagot at concern nating lahat ay mga social issues ng ating bayan. Hindi po yung mga personal na katanungan natin para po sa bawat isa sa kanila. Kaya ito po mga tanong na narito ay tungkol po sa mga concern ng higit na nakararami nating mga kababayan dito sa Buwak at hindi mga personal na inyong katanungan sa kanila. Salamat po. Opo. Ngayon po ay para po sa ating mga kunsihan, pwede po kayo mag-break muna, kung gusto nyo mag-CR, po. 2 minuto lamang po. Merienda. mga kandidato sa pagka-mayor, pag-vice at ganoon din sa pagka-council Buwak po. Ang pamulihan yung kabayan, Adrian Rosales, Maga, nag-uulat buhat po dito sa Buwak Covered Court. Ngayon pong Mayo, ano ba siya ngayon? Mayo Aqua 2019 at ngayon po tayo po ay narito po sa Candidates Forum for Election 2019 dito po sa bayan po ng Buwak. Salamat
ating mga kabayan. Patuloy po inyong antabayanan na po ang nalalabing bahagi po ng ating pong coverage dito po sa bayan po ng Huwag. Ano po, first time na magkaroon po sa lalawigan ng Marinduque, kung tayo nagkakamali ng ganitong forum, malit na mga talayan, ano po, at para sa hirap po natin mga kabayan, meron na po tayong only na candidates for mayor, ano po, na nakipartisipa o nakibahagi po dito po sa open forum na ito. Ito po isang katauhan ni Ninay Vista at din po ni Sir Nico Moseno at ating Vice Mayor Dante Marquez. Sa Vice Mayor po ay meron po tayong dalawa na candidates, ano po, na atin din pong nakasama po ngayon, at ganoon din po sa councilors, meron po tayong councilors na nakibahagi po dito sa candidates forum po ito. So maganda po sa ating mga kabayan, especially mga taga-Buwak, na manood po nyo at inyo pong pag-aralan, ano po, ito po kanilang po mga dinudulog po sa inyo ngayon. May mga pangako, kanilang po mga salaysay tungkol sa kanilang mga planong gawin sa sandaling sila po ay mahalal bilang kandidato po Wigan. Ito po sa ating interview. Ayun po ay po ang ating kandidato. Last round natin. Okay, last round na po ng atin po. Tanungan na nanggaling po mula po sa mga mamamayan ng bayan ng Buwak. Okay, ang susunod po na round ay ang mga katanungan ng ating mga bayan na nagbigay po, naghulog po ng kailangan